Hello at maligayang pagdating sa Global Eye. Ako si Emily Francis. Salamat sa pagsama. Linggo-linggo nating tinatalakay ang mga kwento at isyong kinakaharap sa mundo. Heto ang mga tampok na aabangan sa palabas ngayong gabi. Naghahanda ng maging pampubliko ang mga AI giants at tinatayang halos $1 trilyong ang halaga ng malalaking plataporma gaya ng OpenAI. Kaya ba ang AI ay sasabay sa isang pangmatagalang tagumpay? O baka ito na ang susunod na dot-com bubble na maaaring pumutok anumang oras? Nagiging sentro na ba ang LinkedIn professional networking platform para sa mga undercover na operatiba mula China na naghahanap ng mga empleyado ng gobyerno at militar upang magbunyag ng mga lihim? Aling makapangyarihang bansa ang magiging una na gagawing abot kaya ang sikat na gamot sa pagpapapayat na Ozempic para sa mga taong hindi malalim ang bulsa? At sa mga tampok na balita, naka-high alert ang US dahil sa bagong parasite na kumakain ng laman mula Mexico patungong hangganan ng US. Ang New World Screwworm ay kumalat nitong nakaraang taon sa buong Mexico at ngayon ay natagpuan na sa Texas ayon sa USDA. Natuklasan ang parasite sa isang 3 linggong gulang na guya. Ang screwworm ay parasitikong langaw na nangingitlog sa bukas na sugat at lamad ng mga mammal, kabilang ang mga alagang hayop na maaari magdulot ng kamatayan. Ang Texas ay tahanan ng mahigit 12 milyong baka at bumubuo ng 15% ng kabuuang bilang sa US. Produksyon ng karne ng baka, heto pa mula kay Gobernador Greg Abbott ng Texas. Gusto ko malaman ng lahat na may matagal nang napatunayang paraan ng pag-iwas at lunas laban sa pagkalat ng New World Screwworm. Isang lunas at pag-iwas na ipinatupad na ng pamahalaang federal noon. Ang screwworm ay nagdudulot din ng panganib sa ating mga mahal na alagang hayop. Ngunit ayon sa mga otoridad, napakaliit ng posibilidad na ito ay lumipat at makahawa sa mga tao. Sa Bolivia naman, patuloy ang umiigting na mga protesta. 10,000 magsasaka, minero at mga katutubong komunidad ang nagkakaisa upang manawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Paz. Mahigit 1 buwan na silang nagtayo ng halos 100 barikada sa mga pangunahing highways sa buong bansa. Ngunit nitong weekend, 2 pulis ang nasugatan matapos silang ma-outnumber at mapilitang umatras sa isang mahalagang highway sa pinakamalaking agro-industrial zone ng bansa. Inakusahan si Pangulong Paz na nabigong tumugon sa pinakamalalang crisis sa ekonomiya ng bansa sa loob ng 4 na dekada na may 15% na implasyon. Sa Albania, libong nagpoprotesta rin ang nagrereklamo tungkol sa planong luxury resort na suportado ng isang kumpanyang konektado kay Jared Kushner, Middle East envoy ng US at manugang ni Pangulong Trump. Bitbit ang bandila ng Albania at mga placards, sumisigaw ang mga nagpoprotesta ng pababa ang gobyerno at nananawagan ng pagbibitiw ng opisyal dahil sa proyektong nagkakahalaga ng $1.6 bilyon. Sa isang isla malapit sa baybayin, nakatabi ng isang protektadong latiyan na tirahan ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga flamingo, seal at pagong dagat. At dito rin sila ng ingitlog. Sama-sama kaming nagbabantay para protektahan ang bansa at lupa, pati ang sarili kong mga anak, para magkaroon sila ng masayang buhay pagkalipas ng 20 taon. At hindi ko alam, umaasa kaming magiging maganda ang katapusan para sa lahat. Ang usla na may higit sa 2 square mile ay halos doble ang laki ng Central Park sa New York City. Ngunit bahagi lamang ng lupa ang ide-develop sa kasalukuyang panukalang ito ayon sa mga opisyal na konektado sa development. Sa Asia, pinili ng Pangulo ng Timog Korea ang Ministro para sa Negosyo at Startups bilang bagong punong ministro. Kung aprobado ng parlamento, si Han ang unang babaeng punong ministro sa 20 taon. Kapag siyang napili, inaasahang pangungunahan niya ang AI transformation ng bansa para sa paglago ng ekonomiya ng Timog Korea. At ngayon, narating na natin ang TukTok. Hanggang saan nga ba tayo dadalhin ng AI na binabago hindi lang ang paggamit natin ng internet,
pagsusulat at paggawa ng larawan nang hindi pumutok ang bubble na ito. Kasama natin ngayong gabi para sa ating panel at debate mula sa New York City, sina Steven Warhaftig, Associate Vice President ng TMT Equity Research, at si Dimitris Avelatos, punong ekonomista ng Aurora Macro Strategies. Makakasama rin natin sa Zoom ang Senior Correspondent ng I24 News English, si Owen Alterman. Maligayang pagdating sa inyo. Bago magsimula ang debate at talakayan, alamin muna natin ang background. Hindi na lang eksperimento sa Silicon Valley ang AI. Binabago nito kung paano naghahanap, sumusulat ng email, gumagawa ng larawan, nagko-code, gumagawa ng video, at nagpapatakbo ng negosyo ang mga tao. Habang umuunlad ang AI, lumalaki rin ang mga tanong. Gaano karami sa paguspong na ito ang totoo at gaano karami ang puro hype lang? Malalaking halaga ang inilalagay ng mga mamumuhunan sa AI na kumpanya tulad ng Anthropic at OpenAI. Kahit tumataas ang gastos sa chips, data centers, at computing power. Ayon sa Reuters, ang tanong ay hindi kung kailan matatapos ang AI boom, kundi ano ang mangyayari sa merkado kapag nangyari ito. Kasabay nito, lalong humihigpit ang kompetisyon. Napatunayan ng mga kumpanyang Chino, gaya ng DeepSeek, na kaya nilang lumikha ng malalakas na AI models ng mas mura. Kaya napipressure ang mga kumpanyang Amerikano at napapaisip ang mga mamumuhunan kung sila pa rin ang mangungguna. May tanong din ukol sa trabaho. Nakakatulong ang AI sa pagpapabilis ng trabaho na manggagawa, pero maaari rin itong palitan ang tungkulin ng manunulat, designer, programmer, mananaliksik, customer service agents, at opisina staff. Ayon sa Goldman Sachs, may ilang trabaho na ang nawawala sa mga posisyon kung saan kayang palitan ng AI ang gawain ng tao, habang may ibang mga posisyon naman na lumalago kung saan ang AI ay sumusuporta sa mga manggagawa imbes na palitan sila. Ngayon, hindi na tanong kung babaguhin ng AI ang ekonomiya. Nangyayari na ito. Ang tanong, ito na ba ang simula ng pangmatagalang rebolusyong teknolohikal o masyado bang mabilis ang karera sa AI na baka pumutok ang bula bago maging handa ang mundo sa epekto nito? Kaya iyan ang tinatawag na trillion-dollar na tanong. Kung pinag-uusapan natin ang OpenAI, gaya ng nabanggit natin kanina, sisimulan na natin ang ating panel na yon. Magsisimula tayo kay Steven. May 30 segundo kayo sumagot bago tayo magpatuloy sa mga tanong. Ulutin ko, totoo ba ang AI boom na ito? O isa lang itong bula na pwedeng pumutok, apektado ang bulsa, investments at paggamit ng platforms para sa impormasyon at paggawa ng iba't ibang bagay? Simulan natin kay Steven. Buong-buo ang paniniwala ko na ang buong pagyusbong ng AI na ito ay isang tunay na boom. Hindi ito katulad ng mga nakita natin noon gaya ng dot-com bubble noong huling bahagi ng dekada 90. Palagay ko ito na ang simula ng ika-4 na revolusyong industrial. Ang dahilan kung bakit ako naniniwala dito ay dahil ang mga negosyo na gumagastos para sa AI na teknolohiyang ito ay may matitibay na balance sheet at malalakas ang kanilang free cash flow profile. Sa tingin ko, iba ito sa dot-com bubble na pinalakas ng mga startup na malaki ang gastos at nasa maagang yugto na siyang nagpasiklab nun. Sa tingin ko, simula pa lang ng AI revolution ang nararanasan natin ngayon. Sige, at ikaw naman, Dimitris, ano sa tingin mo? Sumasang-ayon ka ba o hindi? Tingnan mo, sa tingin ko, ang nakakatuwang bagay tungkol sa technological revolution ito, tulad ng ibang mga technological revolution, ay pwede ito maging pareho, pwede ito maging totoo at isang bula. Ang mga riles ng tren noong huling bahagi na ika-19 na siglo ay totoong teknolohiya. Sumusakay pa rin ang mga tao sa tren hanggang ngayon. Nadulog din ito ng isang pinansyal na bula. Ang dot-com bubble at pagbagsak na binanggit ni Stephen ay batay sa totoong teknolohiya. Lahat tayo ay gumagamit ng internet ngayon. Pero nagkaroon din ito ng bula, kaya pwede itong maging pareho. Maaring mandulot ito ng malaking pagbabago sa pangmatagalan at mandulot din ng mataas na halaga sa panandaliang panahon. At oo, syempre, tulad ng lahat ng bagay, hindi ito palaging itim at puti. At magsasalita na ngayon si Alterman. Anong masasabi mo, kaibigan ko? Emily, matatapos to sa 2-1 dahil papanig ako kay Dimitris. Tingnan mo, nababasa mo ang mga artikulo at komentaryo na binabanggit ang mga halimbawa mula ika-19 na siglo ng riles ng tren, dot-com bubble noong dekada 2000 at iba pang nasa pagitan. Kakaiba kung walang bubble pero may mga pagkakatulad gaya ng malalaking pamumuhunan sa data center. Para nung pagtatayo ng riles ng tren noong ika-19 na siglo dito, may hindi bababa sa 2 pang malalaking panganib. Emily, nabanggit mo ang Sina at ang posibilidad na malampasan ng mga kumpanyang Sino ang mga kakumpetensya nila sa US.
pati na rin ang mga posibleng panganib sa regulasyon. May 7 kumpanya, tinatawag na Magnificent 7, na bumubuo ng halos 60% ng market capitalization ng stock market. Malaking porsyento ito. Posible bang may mga regulator na pumasok at tigilan ang sobrang pag-init ng malalaking kumpanyang ito? At maaari din ba itong makaapekto sa kanilang halaga? Tapos na ang oras, babalik na lang kami. Sige, gagawin natin ito para manatiling maayos at hindi nakakalito dahil lahat kayo ay nakikilahok sa amin ng malayuan. Kaya uulitin natin ang pagkakasunod. Magsisimula kay Steven. Kaya ang tanong, sulit ba talaga ang pagpapahalagang ibinibigay sa mga kumpanyang tulad ng OpenAI at Anthropic? Sa tingin mo ba sobra ang pagpapahalaga sa kanila at na sa kabila ng teknolohiya, maari pa rin itong humantong sa problema para sa mga consumer o sa mga tumataya rito? Sa palagay ko, patas ang pagpapahalaga para sa OpenAI at Anthropic. Pinag-uusapan natin ang mga kumpanyang nakaranas ng napakabilis na paglago na hindi pa nakita sa mga industriya sa nakaraan 20 taon. At ito ang nangyayari sa parehong kumpanya. Ang Anthropic ay may 47 bilyong dolyar na annual run rate, habang ang OpenAI ay may 25 bilyong dolyar na annual run rate. Tumaas yan mula sa 2 bilyong dolyar para sa OpenAI at 0 para sa Anthropic. Ilang taon lang ang nakaraan. Kaya ang walang kapantay na paglago na nakikita natin mula sa mga nangungunang kumpanyang AI na ito. Ito mismo ang dahilan kung bakit nararapat lang ang halaga na ibinibigay sa kanila ngayon. Dimitri, sang-ayon ka ba sa dami ng kakumpetensya, paano maaapektuhan ang malayang pamilihan? Tingnan mo, sa tingin ko, napakahalaga na ang mga kumpanyang ito ay pribadong pinopunduhan sa ngayon at may mga seryosong salik sa likod nila na susuporta sa mga halagang ito gamit ang totoong pera. Kaya karapat-dapat ba sila sa halagang iyon? Siyempre, oo. Ang mga tao ay nag-i-invest sa halagang iyon. Kapag nailista na sila sa stock market, sa tingin ko magtatanong ang iba, delikado ba ito? Mananatili kaya ang halaga nito matapos ang IPO? At sa susunod na 2 o 3 taon sa palagay ko, hindi natin alam. Yan ang palalid. Kung wala panganib, wala pigi tayo sa equity markets o ibang merkado. Kaya tama lang at karapat-dapat sila sa natatandok nila. Totoong pera ang nilalagay dito. Nagana ba yan sa 2 o 3 taon? Walang nakakaalam. Yan ang panganib at yan ang dahilan kung bakit may kita. Panahon lang ang magsasabi. Tuwing may bagong pag-unlad sa ekonomiya, gaya ng sabi ng kasaysayan, Owen, ano opinion mo? Emily, ito ay mga kumpanyang gumagawa ng mahalaga at makabagong trabaho. Walang duda doon. Pero sa huli, may antas din ng halaga na sa prinsipyo, sobra na talaga. Hindi natin alam kung ito na ba ang kasalukuyang halaga o kung ito ay magiging halaga pa sa hinaharap habang patuloy na tumataas ang mga valuation at halaga ng stocks ng mga kumpanyang ito. May mga potensyal na kakumpetensya lalo na sa China na dasimula ng makasingit sa merkado gamit ang ibang-iba na estratehya. Kaya sa tingin ko, nararapat lang tayong mag-ingat sa sitwasyong ito. Sa palagay ko, malaking babala ito na karamihan ng halaga ng stock sa New York ay galing lang sa iilang kumpanya. Ibig sabihin, napakalaking halaga ng pera ng mga mamumuhunan at pondo sa pagre-retiro ay napupunta lang sa ilang kumpanya. Ano ang epekto nito sa ekonomiya? At ano ang ibig sabihin nito sa magiging epekto kapag napakaraming pera natin at kinabukasan natin ay nakataya lang sa napakakaunting kumpanya at napakakaunting tao ang gumagawa ng mga desisyon na yon? Oo, at gaya na nabanggit mo tungkol sa China, alam natin kaya nilang gumawa ng mga bagay na mabilis at mas mura. Paano gaano kabilis maaring humarap yon sa isang malaking pagsulong na makakaapekto rin sa presyo at stocks ng ilan sa mga kumpanyang ito? Siguro, Owen, kung gusto mong tapusin na yan at pagkatapos ay lilipat tayo kina Steven at Dimitris. Sige, mahirap isipin na ang China, isang global na kapangyarihan, ay nakikipaglaban sa isang asimetrikong digmaan. Pero sa AI, ganun na. Hinaharangan ng mga kontrol sa pag-export ng US ang pagkuha ng semiconductor at AI chips na madaling makuha ng kumpanyang Amerikano. Malinaw na sinadyang pulisiya ito ng Amerika sa panahon ni Trump at Biden. Pero nakahanap ng paraan ang mga kumpanyang Chino para makapag-adapt at sa ilang aspeto ay naging mas matalino at napilit ang maging mas matalino dahil sa kanilang mga limitasyon. Nakita natin ang pagtabigla mula sa modelo ng DeepSeek nang mabalita yon. Natagpuan ng mga kumpanyang Chino ang paraan para makagawa ng mas murang produkto kahit di kasing galing ng pinakamagagaling na kumpanyang Amerikano. At ang paglalagay ng kanilang impormasyon bilang open source ay nagpalawak din ng abot ng kanilang merkado. Ginagawa ng mga Chino ang mga bagay sa ibang paraan at maaring magdulot ito ng kalamangan sa kanila sa huli. Wala, tumataas ang panganib para sa marami sa atin dahil halos lahat tayo ay may direktang o di-direktang investment sa 7 malalaking kumpanyang teknolohiya.
At Steven, paano maapektuhan ang pangkalahatang takbo ng malayang kalakalan at mga merkado kapag naglabas na ang China ng mas murang modelo? Dapat ba? Dapat ba mag-ingat ang mga investor kapag gumagawa ng malalaking trade? Sa mga lumalabas mula sa China, mas napapansin natin ang pag-unlad sa teknolohiya mula sa kumpanyang tulad ng DeepSeek. Kapag iniisip natin ito, lumalawak din ang oportunidad ng merkado para sa AI. Iyan ang talagang pinatutuunan namin ng pansin, ang Jevons Paradox, kapag binababa ang presyo ng inference at pag-access sa mga kakayahang ito. Sa paglipas ng panahon, magbubukas ito ng mas malaking merkado. Ang US ay nauuna sa China pagdating sa mga teknolohikal na pag-unlad sa larangan ng AI. Sa tingin ko, magdudulot ito ng usapan sa pagpepresyo, pero lalo nitong palalawakin ang oportunidad sa merkado sa mga susunod na taon. Sige, isa pang tanong, Dimitris. Ayos ka, ikaw muna ang mauuna. Pag-usapan natin ng tungkol sa mga trabaho. Sa tingin ko, tulad ng sinabi natin ng Industrial Revolution, ang mga tao noon ay nananahi gamit ang kamay at natakot sila noon. Ano ang mangyayari kung mawawalan ako ng trabaho? At nakita natin na nagdulot ito ng malaking pagbabago sa lipunan. Gaano dapat katakot ang mga tao sa AI na maaaring pumalit at magdulot ng pagkawala ng trabaho? Maganda ang tanong na yan. Mahirap talaga kapag nanangganim ang trabaho mo dahil sa AI. Kaya dapat kang maging mulat sa nangyayari. Dapat mo malaman kung saan ka naaapektuhan ng AI sa iyong sektor. Ginagawa namin yan bilang mga ekonomista. Ginagawa rin namin yan bilang mga analyst. Sa tingin ko, dapat mulat ang lahat kung paano sila naaapektuhan ng AI at may plano. Sa antas ng macroekonomiya, alam mo, nabanggit mo ang paggawa ng tela. Ang paggawa ng tela, alam mo, hindi nito winasak ang kapangyarihan ng mga manggagawa. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo lahat kailangang magtrabaho. Hindi ko rin iniisip na magdudulot ang AI ng mundong wala na nagtatrabaho. Lalo na sa hinaharap, hindi ito mangyayari sa loob ng susunod na 100 taon. Kaya mula sa pananaw ng macroeconomia, sa tingin ko, alam mo, nabanggit ni Steve ang Jevons Paradox. Habang mas madali maging produktibo, lalo mahalaga ang paggawa. Kapag naglalaan tayo ng mas maraming kapital na magagamit ng mga tao, mas nagiging mahalaga ang kanilang trabaho. Mas marami silang magagawa gamit ito, mas marami silang magagawang produktibo, at mas kawili-wiling mga bagay gamit ito. Sa tingin ko, may positibong pananaw dito. Mas kaunti na ang nakakabagot na gawain at mas maraming kapanapanabik na bagay para sa mga dedikadong tao. Oo, tiyak na may benepisyo sa kahusayan ang mga kasangkapang dulot ng AI. Sa palagay mo ba, maaring magdulot ito ng mas maraming negosyante at malikaing pananaw sa mga taong may regular na trabahong maaring palitan ng AI? Baka magdala pa ito ng pag-unlad. Ano sa tingin mo, Owen? Gusto mo bang mauna? Gustong-gusto ko ang Jevons Paradox. Kamakailan ko lang ito nakita at napahanga ko. Emily, ibig sabihin nito, kunin mo ang isang bagay gaya ng graphic design. Noon, kailangan mong bayaran ng graphic designer para gumawa ng logo bago pa nagkaroon ng OpenAI at mga kumpanyang ito. Ngayon, pwede ka nang mag-chat sa isang chatbot, ginawa ko ito ilang buwan na, magbigay ng tagubilin at ilalabas agad ang logo. Makukuha mo ito ng halos libre at makakausap mo pa ng ilang minuto. Ibig sabihin, mas maraming tao ang gusto ng mas maraming logo na pwede ilagay kahit saan sa wallpaper ng halos libre. Pero ang ibig sabihin din nito ay mas lalaki ang demand para sa graphic design at palalawakin nito ang saklaw at pananaw ng mga tao na maging bukas sa ideya at paggamit nito. At marahil, ang mga mas komplikadong proyekto ay yung mga gugustuhin pa rin ng tao na tao ang gumawa. Kaya yung mga graphic designer dyan, hindi na nila gagawin ng 90% o 99% ng mga proyekto. Pero yung 1% o 10% na gagawin nila mula sa mas malaking bilang ng proyekto ay magiging mas interesante. Ganun ko naunawaan ang Jevons Paradox. Mukhang ganun na ang nangyayari sa ilang sektor, lalo na sa software development at posibleng pati sa iba pa. Isa itong interesante at kahit papaano ay nagbibigay pag-asa na senaryo kung paano maaring magmukha ang AI. Siyempre, marami pang ibang senaryo at lahat ito ay isang malaking palaisipan. Stephen, ano reaction mo? Sa tingin mo ba, mas magiging malikhain ang tao at gagawin ang gusto nila kaysa sa mga trabahong kaya ng AI? So ayon ako sa mga nabanggit, sa tingin ko, ang pag-unlad na dulot ng mga trabahong ito ay magiging paunti-unti lang. At hindi pa nga natin kayang sukatin ng eksakto kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kapag iniisip natin ang mga teknolohikal na revolusyon na yon, may mga trabaho na wala mula 1,900 at 50 hanggang 2,000 nang naging mahalaga ang internet sa negosyo.
Inaasahan din natin ang ganitong pagbabago. Mas maraming trabaho ang malilika dahil sa AI revolution kumpara sa mga trabahong mawawala. Ngayon, nawawala ang mga entry-level at mababang antas na trabaho. Pero nagbubukas ito ng mga oportunidad para talagang magsimulang umangat at magpunta sa mga trabahong nangangailangan ng mas mataas na kasanayan at maghanap ng mga trabaho na mas makakapagbigay ng mas malaking halaga. At pag-usapan natin ang tungkol sa mga regulasyon ng gobyerno. Paano nito maaapektuhan hindi lang ang AI na alam natin, kundi pati na rin ang halaga at ekonomiya. At gusto ko ring idagdag na maraming stocks ngayon ang nate-trade dahil sa AI at hindi na tao ang nagdedesisyon. Maaari rin ba itong maging sali? Ibigay kong sabihin, tiyak na isa itong salik na mangyayari sa buong pagbuo ng AI. Ang regulasyon ng gobyerno ay laging nandyan pero hindi dapat sobra gaya ng sa Europa na parang naiwan sa panahon ng bato pagdating sa AI revolution. Parang US versus China ang AI development ngayon pero hindi pwedeng i-regulate ang buong industriya dahil kung gagawin natin yon, matatalo tayo sa AI arms race laban sa China. Kaya maganda talagang tanong ito para sa maraming regulators para siguraduhin na hindi mo sosobrahan ang regulasyon. Pero mahalaga rin talaga mula sa pananaw ng kaligtasan na kailangan mo ring i-regulate ito hanggang sa isang tamang antas. At ikaw, Dimitris, ano sa tingin mo? Bilang residenteng Europeo sa panel, sarayan ako kay Steven. Sa Europa, may regulasyon sa AI pero wala pang AI. Kaya sigurado akong mas maganda ang paraan ng US. Ngayon, dayon pa man at nakita sa bagong modelo ng Anthropic ang malabutas sa cybersecurity. Mahalaga talagang magtulungan ang mga kumpanya at gobyerno. Sa palagay ko, magandang ginawa ng White House dahil pinagsama at pinag-usap nila ang mga ito. Kaya, dapat unahin munang tugunan ang critical na infrastruktura at panganib sa seguridad bago ito ilabas sa publiko. Mahalaga yan. Sa tingin ko, dapat may ganun bawat bansa. Sa kailan ko kay Easton. Sobrang regulasyon ay kumapatay sa industriya at hindi hinahayaan makinabang ang ekonomiya sa bagong technology ito. Kapansin-pansin halimbawa, Emily, ang regulasyon sa US kumpara sa China. Malakas ang China sa delinking at deglobalization. Halimbawa lang ito. Mahalaga ring maintindihan na may hangganan ito. Ayon sa mga testimonya tungkol sa US export controls, kahit may mga batas, may produkto pa rin napupunta sa China. Hindi lang dapat umasa dito ang Estados Unidos para limitahan ang kakayahan ng China. Sa huli, kailangang magsarili ang mga kumpanyang Amerikano laban sa mga Chino. Napag-usapan natin na ang mga Chino ay parang nasa asymmetric na digmaan at gumagawa ng mas murang AI model kaysa Amerikano na posibleng magbigay ng kalamangan sa China. Nakita natin dito sa Israel at sa maraming bahagi ng mundo kung paano nito binago ang digmaan, di ba? Ang paggamit ng murang mga drone para gawing hindi epektibo ang mas mamahaling mga sistema ng armas. At may isang senaryo, base sa nakita ko, na maaaring ganito rin ang mangyari sa AI. Sa tingin ko, makatuwiran ng common sense na regulasyon ng Estados Unidos para subukang pigilan o maantala ito habang nauunawaan ang limitasyon ng estratehiyang iyon. Mahalaga sa mga kumpanyang Amerikano na panatilihin ang kanilang kalamangan at sa Estados Unidos na solusyonan ang issue ng enerhiya ng data center, lalo na't may kalamangan ng mga Chino dahil sa investments nila sa renewable energy. Kaya oo, sa puntong yan, ibig ko sabihin, ang mga gastos sa mga yon, ang chips, ang enerhiya, ang mga data center na pinag-uusapan natin, paano maapektuhan ito ang pagpapanatili ng AI habang patuloy itong umuunlad sa kasalukuyan? Esteban. Oo, tingnan mo, oo. O tingnan mo, sa palagay ko kinukumpara ng mga tao ito sa mga riles ng tren, 'di ba? Ang mga riles ay itinayo sa US noong ika-19 na siglo. Tulad ng narinig natin sa pag-uusap na ito, isa silang malaking inobasyon. Ginawa nilang mas episyente ang ekonomiya. Matagal nang ginagamit ng tao ang tren sa pagsakay at pagpapadala ng mga bagay hanggang ngayon. Kasabay nito, nasubrahan din sa pagpapatayo ng riles ng tren at may parehong panganib sa data center. May mga tao rin na nagsasabi na baka kulangin ang mga data center at magiging dahilan nito para mabagal ang pag-unlad ng AI. Kaya isa itong bagay na hindi pa natin alam. Sa tingin ko, tinuturo ng kasaysayan na dapat tayong mag-ingat at maintindihan ang mga panganib ng posibleng bula. Tama. At Steven, huwag nating kalimutan na nadulot din ang revolusyong industrial ng mga isung pangkalikasan tulad ng karbon na kinakaharap natin ngayon. O ang AI ay parang nasa hangin lang. Pero ano kaya ang mga pangmatagalang epekto nito? Hindi lang sa mga paraan na baka hindi pa natin alam, kundi pati na rin
sa mga napag-usapan natin tungkol sa gastos ng mga chips at iba pa. Ibig ko sabihin, kapag iniisip natin ang kabuang pagbuo ng AI infrastructure, kapag iniisip natin ang mga data center, iniisip natin ang kuryente, talagang pangmatagal ang laro ito. Ibig kong sabihin, ito mismo ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga hyperscaler ay naglalagay ng malaking kapital dito. Ibig kong sabihin, dinodoble nila ang ginagastos nila sa AI capex ngayon taon kumpara nung nakaraang taon. At talagang sinusubukan nilang habulin ang oportunidad na yon. Nakikita nila na kulang pa rin ang kapasidad ng pipeline para tugunan ang mataas na demand. Kaya mas mataas ang demand kaysa supply. Kaya ito ang nangyayari ngayon. At mas gugustuhin mong mag-overbuild kaysa magkulang sa pagtatayo para talagang makabuo ng sustainable na ROI sa pangmatagalan. Sige Demetrius, tayo magtatapos. Ano ang huling saloobin mo tungkol sa tanong na ito? Para ibalik ito sa usaping merkado, mahalaga maintindihan na ang paglalaan ng kapital ay sobrang mahalaga at magastos. Sobrang mahal nito na kahit ang mga kumpanyang tulad ng Google na ilang taon lang ang nakalipas ay may malilinis na balance sheet na walang utang kahit kailan. Dati, taon-taon nabibigay ng pera sa shareholder. Pero ngayon, pati sa global debt at equity markets, na rin sila kumukuha ng pondo para mamuhunan. Nakita natin ito nung nakaraang linggo. Pagkatapos, sinubukan din ni Meta noong Biyernes o inanunso na posible silang mantaas ng equity na siya ng pagulo sa mga merkado. At sa tingin ko, alam mo, isa sa mga bagay na dapat maintindihan dito ay mga ilangan ito ng malaking kapital. At alam mo, sa kasalukuyang mga halaga, mahirap makita na ang mga mamumuhunan at ang pandaigdigang ipon ay magbibigay niyan. Kaya sa tingin ko, yon ang balta. Napakalaki talaga ng pangangailangan para sa kapital na, alam mo, kaya ba ng mga merkado na matugunan yon. Kaya ba nila tugunan ng Google na nagtakangkang magtaas ng 80 bilyon at si SpaceX na mag-IPO, pati na rin si Anthropic at si OpenAI na mag-IPO, at si Meta na nagtatangkang magtaas ng pera lahat sa loob lang ng 6 na buwan. So tingin ko, mahalagang tanong yon. Maraming salamat sa lahat. Napakaganda na pag-uusap ito at marami ako natutunan. Makikita natin ang susunod na mangyayari, panahon lang ang makakapagsabi. Pero muli, ang AI ay patuloy na umuunlad at gumagaling araw-araw. Kaya malinaw na mabilis ang pagbabago sa ating mundo. Maraming salamat sa inyong lahat.